Hey guys, ito yung 5 smartphone na para sa akin, hindi na natin worth it bilhin ngayon. Una itong si Tecno Spark 20C, para sa may 5.2 na SRP, sa may 8256 na version. Talagang di pa nagsasawa si Tecno. Sa Helio G36 na processor. Sila Oppo, sila Samsung, saka sila Vivo. Naka G85 na sila sa mga ganitong presyo nila ng mga smartphone. Pero itong si Tecno, Helio G36 pa rin. Di hamak na mas malakas pa rito guys yung Tecno Spark Go na merong 4.2 lang na SRP. Sadyan lamang lang talaga sa may storage si Tecno Spark 20C dahil nga naka 256 na internal storage yan. Dahil kahit yung Tecno Spark 10C na last year model pa, still mas malakas pa rin yun compare sa may bago na yan. Pangalawa si Realme C63. Bakit ka pa bibili ng smartphone na yan? Kung nandyan pa naman guys si Realme C53, till almost identical lang sila ng specs. 99% guys. Isa lang sila ng specs. Around 5,000 na lang ang presyo ng Realme C53 sa may Lazada. At yung specs ng C53 at ng C63 ay almost identical lang sila. Ang pinagkaiba lang nila guys is naka 45 watts na charger yung bago at 33 watts lang guys yung luma. At para sa akin di naman yan big deal. At unisoc processor lang guys ang dalawang smartphone na yan, si C53 at ang C63. At same processor lang din siya guys. Ng Realme Note 50 na meron 3.5 lang na SRP. Siyempre lamang sa may design, sa may camera saka sa may charger yung mas mahal. Pero kung performance lang guys yung mahalaga sa inyo, yung halagang 3.5 saka 8,000, same lang ng processor yan. Pangatlo itong si Infinix Hot 40 Pro. Dalawang version yan guys, isang 8256 na version na meron 7.5 na SRP. At isang 12256 na version naman na meron 8,000 na SRP. Masyadong mahal na yan para sa akin. Dahil G99 pa din guys yung kanyang processor. At mas maganda pa rin ang overall na specs. Infinix Note 30 compare kay Infinix Hot 40 Pro. Tapos mas mura pa ngayon si Infinix Note 30 ngayon. Saka nandiyan na rin ngayon ng Itel RS4. Merong identical na specs na Infinix Hot 40. Pero para sa mas murang presyo pa. Pangapat si Poco C65. Maganda naman guys ang specs ng smartphone na yun kung mabibili nyo ng kulang 4,000 na presyo. Pero kung sa SRP nyo siya makukuha ng kulang 5,500. Medyo lugi na tayo dyan. Dahil naka G85 pa rin yan guys. Mas mura pa si Samsung A05 na meron parehong G85 na processor. Sa may 4.5 lang na presyo ngayon. Tapos ang dami ng smartphone ngayon na puro mga naka-punch hole na camera na. Compare mo kay Poco na naka teardrop notch pa rin. At 18 watts lang guys yung kanyang charger. Habang naka 33 watts naman si Infinix. Saka sila Tecno ngayon. At lastly si Itel S23 Plus. Hanggang ngayon talaga napakadalang mag-sale ng smartphone na yan. Na meron Super AMOLED curved display para sa may 7.5 lang na SRP. At yan lang guys ang highlight ng smartphone na yan. Dahil kasing lakas lang yan guys ng Itel S23 na meron 4,000 na SRP. Mas madalas pa nagsisil guys ang Infinix Zero 30 na meron mas magandang specs. Naka AMOLED curved display din yon. Pero overall guys, mas magandang specs ni Infinix compare sa may Itel na yan. Dahil naka AMOLED curved display yan na meron 120Hz sa display si Infinix. Habang naka 6 Hz lang guys si Itel. Walang charger na kasama si Itel. At naka 45 watts naman si Infinix. Unisoc na processor guys si Itel. At G99 naman guys si Infinix. In short para sa akin, hindi talaga sulit ang smartphone na yan ngayon. And yun guys yung 5 smartphone na para sa akin di na worth it bilhin ngayong taon. Palit na lang po kung nakatulong. Thanks for watching.